Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Giit ni Gajil na kailangang gumawa ni Levi ng hangin. Kaya ginamit nito ang script magic upang makagawa ng air bubble para sa kanila. Saka sumugod si Gajil at pinagsusuntok ang kalaban. Nagpatuloy ang Iron Dragon Slayer sa pambubugbog sa demonyo gamit ang buong lakas nito. Saka nag-Iron Shadow mode pero pinatigas din ni Tora ang katawan, kaya pagsuntok niya ay siya pa ang nasaktan dahil sa sobrang tigas nito. Alam din daw ng demon na nakakaapekto na kay Gajil ang lason sa tubig kaya hindi na ito nakailag ng hulihin ng malaking kamay ni Tora. Dahil na rin sa lason ay naglaho ang air bubble ni Levi. Nagawa namang makatakas ng binata sa kasinuntok ito sa pagmumukha na nagawang masaktan ang depensa ni Tora. Nalaman ni Levi na dahil sa carbon mula sa tubig ni Tora ay nag-upgrade ang Iron Dragon Slayer patungo sa steel na mas matigas. Saka ito gumawa ng Steel Dragon Sword at tuluyang pinaghihiwa ang demon. Dahil sa pagkatalo ni Tora ay naglaho na rin ang tubig na nagmula sa kanya kaya nakaligtas ang mga kasama. Subalit nandoon pa si Tempester kaya tatapusin na nito ang nanghihinang Gajil, subalit biglang tumama ang kidlat dahil kay Laxus para sa kanilang muling pagtutuos. Sumugod si Tempest gamit ang apoy ngunit sinuntok siya ni Laxus at napatalsik nito. Kaya gumawa ito ng mga tornado ngunit pinaglaho lang ito ni Laxus gamit ang kanyang kidlat. Saka sumugod ang binata at tuluyang winasak ang pagmumukha nito. Gayunpaman ay hindi pa rin natalo ang demon at binato pa si Laxus na kinontra ito ng kuryente kaya inatake pa siya ng maraming bato na pinasabog lang lahat ng Thunder Dragon Slayer. Ngunit nasa harap niya na ang demon na nakipagsuntukan gamit ang mga kapangyarihan nila. Napansin ni Tempest na hinahabol nito ang hininga dahil kontaminado pa rin ang katawan nito ng Bane Particles pero nakakamanghang nakakagalaw na si Laxus kahit na nagdurugo na ang internal organs nito. Nagbuga ang kalaban ng apoy subalit hindi ito umubra sa kasumugod ang binata at buong lakas na sinuntok sa sikmura ang demon. Pero nahihirapan na rin siyang kumilos. At napag-alaman na nasuntok din pala siya ni Tempest. Naisip ng demon na nasa limitasyon na si Laxus kaya ginamit niya na ang aura ngunit pinilit pa rin bumangon ng binata at nangakong tatapusin ang demonyo. Hindi pa rin makagalaw ang mga kasama ni Laxus na nakalanghap ng Bane Particles ni Tempest. Kaya hinahanap nila si Laxus dahil masama pa ang kalagayan nito. Samantala sumugod si Laxus at sinuntok ng malakas ang demon. Saka gumawa siya ng malaking bola ng kidlat at ipinang-atake sa kalaban. Subalit nakaligtas pa rin si Tempest sa kanyang atake kaya ito naman ang sumugod gamit ang tornado at inatake pa siya ng bato. Saka nagpatuloy ito sa mga tornado attack na binugahan ni Laxus ng kuryente, ngunit may kasunod pa itong apoy na nagpasabog sa kanya. Sa kabila ng panghihina ay muling sumugod si Laxus kaya pinrotektahan ni Tempest ang sarili hanggang sa masuntok niya ang Thunder Dragon Slayer. Pero hindi nagpaawat si Laxus sa pag-atake kaya napaatras niya ang demon kaso ng counter ito kaya si Laxus ang napatalsik. Saka hinagisan pa siya nito ng malaking bato. Gayunpaman ay naprotektahan pa rin siya ng kanyang mahika. At sa halip na panghinaan ng loob ay mas lalo siyang sumugod at naglabas ng mas malakas na kapangyarihan kaya inatake siya ng maraming bato at labis na napinsala. Kaya tatapusin na siya ng demon at nagsimulang tusukin ang kanyang dibdib. Subalit bigla siyang hinawakan ni Laxus dahil sinadya niya pala ito upang mahuli ang demon at masuntok niya ito gamit ang buong lakas kaya tumalsik ang dugo nito sa damit ni Laxus. Saka inutos niyang dalhin ito ni Gajil kay Polochka upang makagawa ng antidote. Malungkot man si Makarov dahil nawasak ang guild ay wala siyang panahon para panghinaan ng loob. Hindi iniwan ni Gajil si Laxus dahil sa masamang kalagayan nito. Ngunit sa kasamaang palad ay muli pang bumangon si Tempester dahil siya lang daw ang may kakayahang mag-self-regenerate sa mga demon. At ang tanging paraan lang para mapatay siya ay isang napakalakas at mapaminsalang atake pero alam niyang wala na daw lakas ang mga wizard. Napangiti si Laxus dahil nagkalat na pala ang kanyang kuryente sa paligid. Saka umatake ito ng Thunder Dragon's Roar kasama ng mga kidlat na nasa paligid kaya tinamaan si Tempest ng 7 Dragon's Roar ng magkakasabay at tuluyang bumagsak pero bagsak na rin si Laxus. Dahil dito ay tinanggap na rin ni Tempest ang pagkatalo subalit nag-self-destruct na naman ito ng mga Bane Particles na malalanghap ng mga kasama. Gayunpaman ay kinontra ito ng mga yelo dahil sa lakas ng bagong kapangyarihan ni Grey at napansin din ni Gajil na nag-iba ang aura nito. Nakarating na sila sa control room kung saan nakita ang former chairman ngunit bigla silang hindi makahinga dahil sa kagagawa ni Sayla na siya na rin palang nagkokontrol sa bangkay ng chairman dahil kailangan nila ang otoridad nito upang ma-deploy ang 3,000 The Face. Bago pa sila mamatay ay biglang sinuntok ni Mira ang mukha ni Sayla upang matanggal ang sumpa nito sa mga kaibigan pati na sa chairman. Ngunit wala nang lakas si Mira at ganoon na din si Sayla. Subalit natapos na daw ng chairman ang trabaho nito kaya ma-deploy na ang The Face. Upang magkaroon ng sapat na lakas ay inabsorb na lang ni Kyoka ang natitirang kapangyarihan ni Sayla. Dahil dito ay magkakaharap na naman sila
sila Erza at Kyoka. Agad na naglaban ng dalawa kung saan napapaiwas na lang si Erza sa mga atake nito ngunit nasipa niya naman ng demon at mabilis pa itong hiniwa. Samantala biglang nawala ng malay si Wendy dahil sa kakaibang tunog. At nag-aalala naman ng mga kasama sa kalagayan ni Laxes. Nang makaramdam ng takot si Natsu sa naririnig na ungol na narinig din ni Gajil saka nagkaroon ng pagyanig. Naramdaman din ito nila Sting at hindi rin makapaniwala si Mard na darating ito. Ikinatakot din ng mga tao ang nangyayari saka naramdaman ng lahat ang pagdating ng pinakamalakas na dragon na Acnologia. Kasabay ng pagputok ng bulkan ay lumabas na rin ang isa pang dragon na si Ignil. Ang Acnologia ay umatake na ng takot na breath attack nito sa buong syudad. Samantala ang nakita na lang nila Dranbolt ay ang malakas na liwanag mula dito. Biglang nakaramdam ng mga pulsations ang mga Dragon Slayer dahil sa Acnologia. Samantala patuloy pa rin ito sa pagwawala habang takot ang lahat dahil tila wala itong balak na tigilan sila. Naisip ni Mard na hinahanap nito ang libro ni END Demon upang mapigilan ang pag-revive nito. Kaya naghanda na naman ng napakalakas na blast breath nang marinig ni Natsu si Ignil na may tiwala daw na mapapatay ng bida ang END at nagliwanag ang kanyang katawan, saka naalala ng bida ang masayang nakaraan noong kasama niya pa si Ignil. Kalaunan ay lumabas sa kanyang katawan si Ignil dahil dito lang pala ito nagtago sa loob ng mahabang panahon. Agad na sumugod ang Fire Dragon at pinigilan ng blast breath ng Acnologia at patuloy na nakipaglaban dito sa ere. Habang nakikipaglaban si Ignil ay napaiyak ang bida dahil matagal niya na itong hinahanap. Nagpatuloy sila sa labanan hanggang sa masuntok ito ng Fire Dragon. Samantala tumakas si Mardgear sa Twin Dragon ng Sabertooth at pinanood ang dalawang naglalaban. Naging ayos na rin si Wendy at nakita nila sa ere na nakikipaglaban si Ignil. Samantala si Mardgear ay may masamang plano upang magkasabay na matalo ang dalawang dragon. Nagtataka si Gajil kung ano ang tinutukoy ni Ignil na nasa loob siya ni Natsu. Kaya ginamit ng bida ang kakayahan at mabilis siyang nagtungo upang itanong sa ama kung nasaan ang mga dragon nila Gajil at Wendy. Subalit inaatake sila ng Acnologia kaya niligtas siya ni Ignil sa kabinugahan ng napakainit na apoy ang kalaban at naramdaman ng mga tao na parang matutunaw sila kahit napakalayo nito, saka nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Sa kabila nito ay hindi nasaktan ng Acnologia na ikinatakot ng lahat dahil hindi na nila alam kung paano ito matatalo. Giit ni Ignil na nakakasagabal sa kanya si Natsu kaya mamaya na lang daw sila mag-usap, sa halip ay ipinag-utos nitong kunin nito ang libro ng END mula sa King of the Underworld. Kaya inihagis na siya ng ama patungo kay Mard. Saka inihanda ang naga-apoy na kamao na sinalaglang ng demon ng isang kamay. Ngunit may kasunod itong sipa kasabay ng pagsipa ni Ignil sa Acnologia kaya tumalsik ang mga kalaban. Sumugod muli ang bida kaya nagpalabas ng mga baging si Mard pero walang tumama at magkasabay na naman na sumuntok ang dalawa sa mga kalaban nila. Kalaunan ay pinag-utos ni Mard kay Kyoka na gumamit ito ng body link sa Lacrima upang ma-detonate nila ng mas maaga ang mga The Face upang ma-drain ang mga magic power ng mga wizard at ng mga dragon at dito rin nila kukunin ang kapangyarihan upang may summon si END mula sa libro. Subalit ikakasawi din pala ito ni Kyoka pero hindi pa rin siya tumanggi dahil sa kanyang katapatan sa hari ng Underworld, kaya pinahaba niya ang mga kuko upang magtungo sa Lacrima at gumamit ng body link kaya lumitaw ang mga The Face sa buong kontinente. Dahil dito ay kailangan nilang patayin si Kyoka bago pa magkaroon ng pagkakataon na mag-force detonation ng mga The Face, ngunit mabilis itong sumugod at napinsala si Erza. Dahilan para mawasak ang espada nito pati na ang armor. Agad namang nagpalit ng armor ang dalaga at sumugod ngunit inatake siya ng demon, napansin na mas lumalakas ang kapangyarihan nito, kaya walang magawa si Erza kundi ang umilag sa mga ito hanggang sa mawasak na naman ang kanyang armor at espada. Kaya nagpalit siya ng Heaven's Will pero tinamaan siya kaagad ng atake ni Kyoka at patuloy itong nagwala kaya naapektuhan din ng mga kasama doon. Gumamit ng blast breath ang Acnologia kay Ignil kaya bumawi din ng Fire Dragon King. Saka nagtagisan sila ng mga kapangyarihan sa ere at nagdulot ito ng mala atomic bomb na pagsabog na ikinatakot ng mga kasapi ng Fairy Tail. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang dalawa sa bakbakan hanggang sa mag-dive sila sa lupa na nagdulot ng kalamidad. Sinusubukan ni Natsu na kunin ang libro dahil sa utos ng kanyang amang dragon. Hindi makagalaw si Erza dahil ginawang super high ni Kyoka ang pandaman nito at maging ang mga kasama ay naapektuhan. At kahit ihip lang ng hangin ay parang binabalatan ng buhay ang pakiramdam ni Erza. Lalo pa siyang pinahirapan nito sa winasak na naman ang kanyang armor at pinagkakalkal. Ngunit sa kabila nito ay may lakas pang bumangon ng dalaga na ipinagtaka ni Kyoka sabay tinamaan ito ng uppercut. Nakaramdam sila ng pagyanig sa ilalim dahil naglalaban pa rin ang dalawang dragon sa ilalim ng lupa. Kalaunan ay lumabas sa lupa ang mga atake ng dalawang dragon saka patuloy silang naglaban sa ere. Tinamaan na rin ni Erza ang demon sa tiyan nito ngunit nagtataka pa rin ito dahil tinanggal niya ang 5 senses ng dalaga. Kasunod ng isa pang suntok ay mas
pinabilis ni Kyoka ang timer ng The Face. Saka pinagkakalmot ang katawan nito at sobrang sakit ang nararamdaman ni Erza dahil sa super high senses. Ngunit nagawa pa rin ni Titania na tamaan ng demon. Saka naglabas ito ng espada at tuluyang hiniwa ang katawan ng demon, ngunit may 40 seconds na lang na natitira kaya kailangan niya ng mapatay si Kyoka pero naubos na rin ang lakas ni Erza. Dahil dito ay nakipag-swap si Minerva at kinuha ang espada saka nito tinapos ang demon. Ilang minuto bago mag-detonate ang The Face ay nakikipagtuos si Natsu kay Mardgear. Ngunit hindi pa rin siya nagpaawat kaya sinalag nito at pinalubog sa ilalim ng lupa saka muntik ng tamaan si Ignil ng aknologiya. At sa ilalim ay inatake ng mga baging si Natsu subalit na iligtas siya nila Sting at Rogue. Kaya nais ng dalawa na magtulungan silang tatlo para matalo si Mardgear pero tumanggi ang bida dahil si Ignil ang nagbigay sa kanya ng misyon. Di makapaniwala si Rogue kaya sinabi ni Sting na mag-unahan na lang daw sila kung sino ang makakatalo kay Mard pero sinabi niya lang ito para pumayag si Natsu na agad na sinuntok si Mard at sa pangalawang suntok ay tinamaan siya kaya may follow-up si Sting pero tinamaan din ni Mard. Sumunod si Rogue na sinundan agad ng bida kaya tinamaan ito hanggang sa magsimula ng magkonekta ang mga atake ng tatlo. Samantala sa ere ay nagtagisan ng blast breath ang dalawang dragon na nagpayanig sa paligid. Habang sa malayo ay nanunood lang sila Wendy sa labanan nila ay nagtataka sila kung sino ang dragon na kalaban ng aknologiya sa kahinanap na nila ang mga kasama. Napaligiran naman ni Lummy sila Elfman kaya pinagtulungan nila ni Lysana ang mga ito. Maging sila Jet at Roy ay lumaban din gamit ang mga kakayahan. Upang madala nila ang mga kaibigan ay pinilit ni Levi na buhatin si Laxes at kinilig siya ng tulungan ni Gajil. Nahanap ni Lucy sila Elfman at sinabi sa kanila ang buong sitwasyon na tila pumapabor sa kanila. Habang yumayanig sa ere dahil sa mga dragon ay umupo si Mardgear sa trono at naramdaman nilang seryoso na ito kaya mas madaming baging ang pinalabas upang mahuli sila kaya lumipad si Natsu at sinugod ito pero pinatalsik lang siya. Tapos pinasabog niya ng sabay ang Twin Dragon. Muli namang umatake ang bida ngunit nakangiti pa ang demon kaya tumakas siya gamit ang Dragon's Roar. Saka naglabas ang dalawa ng kanilang mga kapangyarihan upang maghanda ng Unison Raid na direktang ipinang-atake sa King of the Underworld subalit tila hindi ito nasasaktan sa kanilang mahika. At sa halip ay hinigop lang ito ng kalaban. Mula sa likod ay sumuntok si Natsu ng Lightning Flame Dragon Firing Hammer kaso nawala ang mahika niya kaya binalibag lang siya nito. Nalaman nilang hindi magagawang sabihin ni Warren sa lahat ng wizard sa kontinente na pigilan ang libu-libong The Face dahil hanggang 5 kilometro lang ang limitasyon niya. Nang marinig nila ang boses ng Master na sinasabing may pag-asa pa sila sa pamamagitan ng Lumen Histoire. Nakiusap din si Makarov kay Dranbolt na pagkatapos niyang gamitin ang Lumen Histoire ay burahin niya ito sa alaala ng lahat pati na sa sarili. Biglang pinalo ng mga baging sila Sting at Rogue pati na rin si Natsu. Saka nagpalabas si Mard ng malaking bulaklak upang kainin si Natsu nang bigla itong mawasak ng yelo dahil dumating si Grey na isa na ngayong Ice Devil Slayer. Inatake nito ng pambihirang yelo si Mardgear na umepekto sa demon ngunit agad din itong nakatakas. At agad din na umatake ng napakaraming malalaking baging ngunit lahat ng ito ay ginawang yelo ni Grey at winasak. Hanggang sa tamaan niya na naman si Mardgear ng yelo saka tumalon upang tapusin ang Underworld King subalit pinigilan siya ni Gemma at pinatalsik nito. Di makapaniwala sila Sting at Rogue sa nakita. Giit ni Mard na ito ang kanyang pinakamalakas na tauhan na mas malakas pa sa 9 Demon Gates. Pero dahil sa narinig ay si Mard daw ang isusunod nito pagkatapos niyang ubusin ang mga kalaban. Matapang na sumugod si Natsu kaya natauhan sila Sting at Rogue ngunit pinatalsik lang siya ni Gemma. Maging ang Twin Dragon ay walang magawa sa kanya saka tinawag nitong mga butiki ang kanilang mga dragon saka muling inatake ang dalawa. Sa kabila nito ay tinamaan siya nila Sting at Rogue. Saka nagpatuloy silang kalabanin ng dati nilang master. Samantala si Mard ay nag-transform upang gamitin ang tinatago niyang kapangyarihan ng demonyo laban kila Natsu at Grey. Nagpalabas ng napakaraming ugat ang demon kaya umatake ng magkasabay sila Grey at Natsu upang mawasak ang mga ito. Ngunit nahuli sila ni Mard at lumipad sa kanginudngod ang mga mukha nila sa lupa. Sumuntok si Gemma kaya umilag ang dalawa. Tinanong ni Sting kung siya ba ang nagdala kay Minerva sa Dark Guild. Sagot nitong wala daw siyang pake sa mahina niyang anak kaya nasuntok siya ni Sting, ngunit magkasunod lang sila na binugbog ng dati nilang master. Saka muling inatake si Rogue dahil napakahina na daw ngayon ng Sabertooth. Giit ni Sting na binago nila ang guild upang maging totoong pamilya ang turing ng bawat mga miyembro. Dahil ang tunay na guild ay dapat nagtutulungan hindi tulad ng kagustuhan ni Gemma kaya sabay nila itong sinuntok ngunit sinalag at tinawanan lang sila nito. At magkasabay din silang pininsala sa balikat. Ngunit ibinigay pa rin ng dalawang Dragon Slayer ang lahat sa patuloy nilang pag-atake sa dati nilang master hanggang sa matalo ito ngunit naubusan na rin sila ng kapangyarihan. Sila Natsu at Grey ay nakatakas na rin sa kamay ng demon at magkasabay na inumbag ang pagmumukha nito. Samantala hindi pa rin tumitigil ang patayan ng dalawang dragon sa ere habang nanunood lang ang mga miyembro ng Fairy Tail at muntik na rin sila Gajil pero tagumpay silang nakarating kay Polochka para sa blood sample ni Temp Esther upang makagawa ng antidote. Magkasabay na pinulbos ng dalawa ang ulo ni Mard gamit ang mga kapangyarihan pero sabay din silang binilibag nito.
ito. Saka sila inatake ng malakas na burst energy. Binugahan ito ni Natsu ngunit nakailag kaya umatake din si Gray na tinamaan ito. Kaso nagpalabas ito ng napakalaking baging na pinagtulungan ng dalawa na pinagsusuntok nila ng napakabilis at hindi tinigilan hanggang sa mawasak ito. Saka umatake si Gray ng yelo at sa loob nito ay nandoon si Natsu kaya tinamaan ng demon at tumalsik sa ibaba. Pero sa kabila nito ay hindi ito nagalusan. Saka nagpalabas ito ng mga sumpa sa paligid patungo sa kanila hanggang sa balutin nito ang mga katawan ng dalawa. Nag-anyong mga kaluluwa ang mga sumpa sa paligid na tinawag ni Mardgear na memento mori na kung sino mang tamaan ay siguradong maglalaho kahit gaano pa kataas ang magic power. Dahil sa laki ng pinsala ay inisip ni Mard na patay na ang dalawa ngunit biglang umangat mula sa lupa sila Natsu at Gray. Naisip ni Mard na dahil na kay Gray na ang kapangyarihan ni Silver ay naprotektahan din nito si Natsu mula sa kanyang ultimate curse. Ngunit naubos na rin ang lakas nito kaya si Natsu na lang ang pag-asang makakatalo sa Underworld King. Dumating ang Christina ship ng Blue Pegasus dahil natanggap nila ang mensahe ng Fairy Tail kaya tutulungan nilang sabihin ang mensahe sa iba pang mga guild. Dumating na rin ang Mermaid Hill upang tumulong na wasakin ang mga The Face. Maging ang Lamia Scale ay naghanda sa pagwasak ng mga ito dahil natanggap na rin nila ang mensahe ng Fairy Tail. Ang Quattro Cerberus ay nagsimula ng umatake sa isang The Face gamit ang mga kakayahan ngunit napakatibay nito. Maging ang mga member ni Sting ay dumating upang tumulong sa misyon na wasakin ang mga ito pero hindi man lang nagasgasan. Nagawa namang mapatalsik ni Natsu si Mard ng napakalayo kaya nagtaka din ang demon sa lakas nito, ngunit patuloy pa siya nitong binugbog gamit ang Hidden Fire Form saka umatake ng Crimson Lotus Phoenix Blade na nagpatalsik sa demon hanggang sa tumama sa isa pang bato. Naubos na ang lakas ni Natsu kaya kinuha siya nito upang ibalibag ngunit sa ibaba ay tinira siya ni Gray gamit ang Devil Slayer magic nito na direktang tumama sa katawan ng demon kaya nagyelo ito at labis na nasaktan ng mahika na pangontra sa kanya. Kasabay nito ang pagtapos ni Erza kay Kyoka at ang pagsaksak dito ni Minerva. Subalit nag-activate pa rin ang The Face kahit napatay na nila si Kyoka. Nakuha na rin ni Gray ang END Book ngunit ayaw niya itong ibigay kay Natsu dahil nais niya na itong wasakin. Sa kasamaang palad ay maglalaho na ang mahika sa buong mundo dahil sa epekto ng The Face. Agad na naramdaman ng mga miyembro ng Fairy Tail ang panghihina at pagkawala ng kanilang mga mahika. Ang Magic Train ay natanggal sa riles nito at ang Christina ng Blue Pegasus ay ginamit ang reserbang mahika upang patamaan ng isang The Face ngunit walang kwenta ang mga atake kahit anong gawin nila. Nagbanta naman si Mard na dahil sa mga The Face ay tuluyan ng mabubuhay si END. Biglang nahulog ang aknologiya na inisip nilang dahil sa The Face pero natalo pala ito ni Ignil. Samantala ang Christina ay nauubusan na rin ng magic power nang biglang dumating ang isang dragon na winasak ang isang The Face at nakilala ito ni Wendy na si Grandini. Nakita nila Happy sa control room na unti-unting nauubos ang mga The Face sa buong paligid. Saka naramdaman din ni Gajil na nandoon si Metallicana. Pati ang mga dragon nila Sting at Rogue na sila Wise Logia at Skiadrum ay nandito na rin. Nagtulong-tulong ang kanilang mga dragon upang iligtas ang mundo kaya di makapaniwala ang mga wizard. Nanghihina na rin ang iba't ibang mga wizard mula sa iba't ibang mga guild nang makita nila na dumating ang mga dragon at winawasak ng mga ito ang mga The Face kaya mabilis na nauubos ayon sa radar. Nakabawi na rin sa mahika ang Christina dahil sa ginagawa ng mga dragon. At hindi tumigil ang mga ito hanggang sa mag-signal lost na ang The Face kaya hindi na maglalaho ang mahika sa mundo kaya hindi na rin lalabas ang END Demon. Giit ni Ignil na hindi namatay ang mga dragon nila Sting at Rogue dahil nasa loob lang sila ng katawan ng mga Dragon Slayer. Nagtataka si Natsu kung bakit nila ito ginawa, sagot ni Ignil na para maprotektahan sila sa pagiging katulad ng aknologiya. Nang bigla itong bumangon kaya hinabol ng Fire Dragon King at nakipaglaban ito muli sa ere dahil ang pakay nito ay ang wasakin ng lahat ng bagay sa paligid. Biglang nawala ang libro kay Gray dahil kinuha pala ito ni Ziref na siyang may akda nito. Saka walang hirap niyang nilagay ang Underworld King sa libro ng END at kasama nitong sinunog dahil hindi na daw niya kailangan ng mga ito. At nais din daw malaman ni Ziref kung sino ang mananalo sa dalawang dragon na naglalaban. At dahil tila laro lang lahat kay Ziref ay hindi niya tinapos ang dalawa saka ito naglaho. Hindi pa rin natatapos ang bakbakan ng dalawang dragon ngunit nakakawawa si Ignil. Kaya habang may panahon ay sinabi nito na pumasok sila sa katawan ng mga Dragon Slayer upang mapigilan ang pag-transform nila sa isang dragon tulad ng aknologiya kaya abala sila sa paggawa ng antibodies hanggang sa lumabas na sila ngayon dahil sa pagkakataon na kalabanin ng aknologiya. Nais pang tulungan ni Natsu si Ignil subalit tuluyan nang natapos ang laban ng dalawa at ang labis na napuruhan ay ang Fire Dragon King. Kaya naalala ni Natsu ang kanyang kabataan na kasama ito kung saan ito rin ang nagturo sa kanya ng Dragon Slayer technique. Samantala sa kasalukuyan ay tuluyan na itong sumabog sa harapan ng ating bida. Dismayado si Makarov dahil wala siyang lakas ng loob na gamitin ang Lumen Histoire. Giit ni Mavis na hindi pa kasi ito ang tamang panahon. Natapos na rin sa wakas ang labanan at ang mga dragon na lang ang natira. Sinabi ng mga dragon na ngayong lumabas na sila sa katawan ng mga Dragon Slayers nila ay hindi na sila makakabalik pa kaya kailangan na nilang magpaalam at ngayon ang pinakahuling demonstrasyon nila ng kanilang kapangyarihan.
Naisip ni Natsu na sana ay naging proud sa kanya si Ignil dahil sa kanyang mga accomplishment bilang isang fairy tale wizard. Tuluyan na ngang nagpaalam ang mga dragon sa kanila hanggang sa maglaho ang mga ito pero nangako silang patuloy na babantayan ang mga Dragon Slayer. Kinausap din ni Ignil si Natsu na tatagan nito ang loob at gawin pa siyang mas proud sa mga makakamtan pang mga pagpupunyagi bilang isang wizard kaya nangako ang bida na balang araw ay siya ang tatalo sa aknolohiya. Matapos ang mga pangyayari ay napakalaking pinsala ang naidulot nito sa bayan ng Magnolia ngunit nagsimula na rin agad ang mga tao na muling isaayos ang lugar. Si Gray ay nasa puntod ng kanyang mga magulang nang dumating si Juvia na sinundan pala siya dahil nais nitong humingi ng tawad sa pagpatay niya sa necromancer na nagkokontrol kay Silver kaya naglaho ito. Subalit niyakap lang siya ni Gray dahil nararapat lang ang kanyang ginawa. Samantala habang nagpapahinga si Erza ay napadaan si Jelal at nangakong balang araw ay sila ang tatapos kay Ziref na pinagmulan ng lahat ng kaguluhan sa mundo lalo na at marami na siyang malalakas na kasapi sa crime source si Ere. Si Minerva ay nagbalik na rin sa Sabertooth na ikinatuwa ng mga kasama. Nagtungo si Dranbolt kay Makarov para sabihin tinanggal niya na ang alaala ng mga tao tungkol sa Lumen Histoire. Giit ng Master na tapos na ang kanyang misyon kaya magbalik na siya sa fairy tale dahil miyembro pala talaga siya ng guild at tinanggal niya lang ang sariling alaala upang makapasok siya sa council ngunit hindi pa rin makapaniwala ang lalaki. Samantala nakabalik na sa apartment si Lucy at nakakita ng isang liham mula kay Natsu na maglalakbay daw sila sa tren kaya nagmadali siyang sundan ito dahil alam niyang kailangan siya ng ating bida. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.